ang lahat na pumunta muna sa mga upuan. Magkakaroon na po tayo ng misa. Mamaya po ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataong makalapit sa relikya ni Santa Teresita. Pero ngayon po tayo maghahanda na sa misa. Kaya hinihilingan po ang mga nasa harapan na pumunta na po sa upuan nila bilang paghahanda sa banal na misa. Ulitin ko po, mamaya lahat tayo may pagkakataong makalapit, makapagdasal sa relikya ni Santa Teresita. Kaya umupo na po tayong lahat. Salamat po. Gaganapin na po natin ang rito ng pagtanggap. Inanyayahan po ang lahat, maging ang mga ibang lingkod ng simbahan, na tayo po ay magbawas na po sa harapan. Within this world of tears, Tumayo tayong lahat. yet you show the smile on his face, a fortress of burden, consoling the tone of your years. You came across trials of faith, yet you found the fire of his love, a glance of your beloved God, a great grace from Christ to win. Walk with us here to rest, whose heavenly honors, but us here to rest, our sign and cheer. Help us to enflame our sinful hearts and pray to Jesus heart to heart. Walk with us. As we walk within this world of tears, we reflect the smile on his face, a fortress of piety, a great grace from Christ to win. Walk with us here to rest,
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na mga kapatid, pinupuri at pinasasalamatan natin ng ating mapagmahal at mahabaging Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo sa biyaya ng araw na ito at sa maluwalhating pagdating ng mga banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus dito sa ating sambayanan sa Quiapo. Sinasalubong natin siya, taglay ang pusong puspos ng kagalakan at pasasalamat habang idinadalangin natin na naway samahan niya tayo sa ating paglalakbay tungo sa pagiging tunay na mga alagad, sa pagkaibigan kay Kristo at sa buhay pagmimisyon. Naway ang kanyang pananahan sa piling natin ay magpaulan ng mga biyaya at mabubuting kapakinabangan at ang kanyang mga aral at kabanalan ay magdala sa atin upang magtaglay ng pagtitiwalang tulad ng isang bata kay Jesus na ating Panginoon. Manalangin tayo. Minamahal na munting talutot ni Jesus, tinatanggap namin ang iyong mamahaling mga relikya sa aming piling. Pinasasalamatan namin ang Diyos sa pagpapadala sa iyo, sa amin, upang pangunahan kami tungo sa pagkakaroon ng isang malalim na pakikipagkaibigan kay Jesus. Sa iyong dakilang pagnanais na makapaglakbay sa buong mundo upang ipangaral ang mabuting balita at upang maitanghal ang krus, dumating ka sa amin upang maghatid ng pag-ibig at awa. Ipanalangin mo kami kay Jesus upang patuloy niyang mapaulanan kami ng mga biyaya at mga pagpapala sa tulong ng iyong pamamagitan. Hipuin mo yaong mga nagpupugay at namimintuho sa iyong mga banal na relikya. Antigin mong magkaroon ng higit pang mga bukasyon. Paulanan mo ng mga pagpapala ng Diyos ang mga pamilya, maghatid ng kaginawahan sa mga may karamdaman at inaapi, at pagbabalik loob sa mga makasalanan. Magdala ng himala ng Diyos dito sa aming sambayanan at hilingin sa Panginoon na pagkalooban kami ng mga biyayang kailangan namin upang ibigin si Jesus at gawing siyang lubos na minamahal. Amen. Pa rin yan? Siya. Pakinggan natin ngayon ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay ganda pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinangako ni Santa Teresita na gugugulin niya ang kanyang langit sa paggawa ng mabuti dito sa lupa. Taglay ang pagtitiwala, hilingin natin ang mabiyayang tulong ng Panginoon. Ang ating tugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Kasihan mo kaming mga Kristiyano
na malaman at matutunan ang maging tunay na alagad at matutong sumunod kay Jesus. Idinadalangin namin. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming ibigin si Jesus ng higit at muling tuklasin ng higit na malalim ang kahulugan ng aming pakikipagkaibigan sa Kanya. Idinadalangin namin. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Tawagin mo kami tungo sa isang buhay pagmimisyon at maalab na pagnanais na ipangalat ang iyong mabuting balita. Idinadalangin namin. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Akayin mo ang maraming mga kabataan tungo sa makapari at makareliyosong bukasyon. Idinadalangin namin. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo ng kagalingan ang mga may karamdaman, kaginhawaan sa mga inaapi, at pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob. Idinadalangin namin. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin mo yaong mga nauna ng yumao sa amin sa kasamahan ng mga banal sa langit. Idinadalangin namin. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami habang dinadasal namin ang panalangin itinuro mo sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, sa pagsalubong namin sa pagdating ni Santa Teresita sa piling namin, tulungan mo kaming magtaglay ng pagtitiwalang tulad ng isang bata sa iyo. Ipagkaloob mo tulad niya sa mumunti naming pamamaraan, makapagbigay puri at karangalan nawa kami sa iyong ngalan. Naway magdala sa amin ang mga aral niya ng higit na malapit kay Jesus, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa tulong ng pananalangin ng mahal na Biring Maria, ni Santa Teresita at ng lahat ng mga banal, pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo tayo sandali at maganda sa simula ng misa.
Magsitayo po ang lahat. Anak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanais
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay lubos na pinagpala at mahal ng ating Panginoong Jesus Nazareno, sapagkat sa misang ito, ipinadala niya sa atin ang isang matalik niyang kaibigan. Ngayong kapistahan ng dakilang awa ng Diyos, tayo po dito sa Quiapo ay mapalad sa unang pagkakataon na madalaw ng banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus. Kaya't bilang pagsalubong at pagtanggap natin kay Santa Teresita, bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Sa banal na misang ito, kasama ni Santa Teresita, dinggin natin, hilingin natin ang dakilang awa ng Diyos, na ang biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno ay sumaatin nawang lahat, upang sa gitna ng mga kinatatakutan natin at pagdududa natin, lagi nating matunghayan ang walang hanggang awa ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Diyos amang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinagala mong pananalig sa iyo, ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pagibayuhin, upang maisaloob na mabuti ng lahat, ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong ibigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Putihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayahang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Putihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon, sila'y napipilan. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Putihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Putihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang na isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin na malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang
walang kapintasan, di masisira, at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kalaan, ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob na maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesu Kristo. Hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan ng salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumaiyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus.
Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang aking daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo. Tayong lahat ay narito ngayon sapagkat patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, sapagkat ang muling pagkabuhay niya ang sandigan ng ating pananampalataya. Kaya't katulad ni Santa Teresita, kaya nating maging banal, kaya nating maging tapat, sapagkat muling nabuhay si Jesus. At ganun na lamang ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, na sa gabing ito, sa loob ng halos 12 oras, mamamalagi sa atin piling dito sa tahanan ni Jesus Nazareno ang isa sa mga matalik niyang kaibigan. Ganon tayo kamahal ng mahal na poon na sa unang pagkakataon, pumunta dito sa ating sa Quiapo ang banal na relikya ni Santa Teresita. At siya'y narito dahil na rin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno na siyang may kagagawan ng lahat. Kaya't bago ang lahat, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno, na pinahintulutan niyong mabisita kami ni Santa Teresita ng Niño Jesus. At natutuwa po ang ating sambayanan na isa po tayo sa napili na madalaw ni Santa Teresita. Kaya iparamdam natin kay Santa Teresita gaano kaalab ang pagtanggap ng mga taga-Quiapo sa kanya. Bigyan natin siya uli ng masigabong palakpakan. Ang nasa harapan po natin ay relikya. Bago tayo tumuloy sa pagninilay, kaunting pagpapaliwanag, ito po'y bahagi ng labi
ni Santa Teresita. Ito ay paalala sa atin ng mga taong naging malapit kay Jesus Nazareno. Hindi po anting-anting, hindi po kung anong may magic o anumang kababalaghan. Ito po ay isang sakramental sa simbahan. Kung papaano nyo pinapahalagan, halimbawa, ang mga gamit ng inyong mga mahal sa buhay, natitiyak ko iba sa inyo, naitago nyo pa yung damit ng tatay nyo, o buhok ng nanay nyo, o larawan ng asawa ninyo. Gayon din, ang mga labi, ang mga alaala ng mga taong banal ay pinapahalagaan natin, hindi natin sinasamba. Ito ay hinihiling natin sa kanila na tulungan tayong magdasal, mag-alay kay Jesus Nazareno. Kaya ang mga kagaya ni Santa Teresita ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo, kung may pagmamahal tayo kay Jesus Nazareno, lahat tayo pwedeng maging banal. Alam niyo po, batang-bata lang si Santa Teresita, 24 na taon. Marami sa atin, mas matanda pa sa kanya. Pero nakuha niyang maging banal. Nakuha niyang maging matalik na kaibigan ni Jesus. Kahit sa mga simpleng pamamaraan. Sapagkat nilakipan niya ito ng pagmamahal. Pagmamahal. Ito ang susi sa kabanalan. At pagmamahal din ang dahilan kung bakit sa araw na ito, nagtagpo muli si Jesus at ang kanyang mga alagad. Narinig natin, dumalaw si Jesus sa kanyang mga alagad at ipinakita niya ang kanyang mga sugat. Wala pang hinihiling ang mga alagad. Bago pa humiling si Tomas, kung babasahin niyo uli ang Ebanghelyo, ang unang ginawa ni Jesus Nazareno, pagkatapos niya batiin ng kapayapaan ng mga alagad, ipinakita niya ang kanyang mga sugat. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit iniwan pa ni Jesus Nazareno ang kanyang mga sugat? Nabuhay na siyang mag-uli. Ano pang kapangyarihan ng masihigit doon? Maano ba namang burahin na lang niya yung sugat niya para kuminis na uli ang kanyang balat? Diba? Yung iba nga sa inyo, kung ano-anong ipinapahid, mabura lang yung peklat na yan, yung tigyawat na yan, yung pekas na yan. Ayaw na ayaw nating maiwanan ng anumang marka. Pero bakit si Jesus Nazareno, nabuhay na siyang mag-uli? Napakadali. Siguro, isang pahid lang, mabubura lahat ng sugat niya. Pero bakit iniwan niya ang mga sugat? At magpahanggang ngayon, at sa pagdating ng panahon, na siya maharap natin, makikita pa rin natin ang sugat ni Jesus Nazareno. Bakit? Sapagkat ang sugatang si Jesus ay hindi naiiba sa maluwalhating si Jesus. Hindi mapaghihiwalay ang sugatang Panginoon at ang maluwalhating Panginoon. Minsan nakala natin ang kaluwalhatian ay nakikita lang sa kinis, sa ganda, sa kisig. Pero ipinapakita sa atin, maging ni Jesus Nazareno, di ba't pag nakikita natin ang kanyang mukha, nababanaag natin ang kanyang mga sugat, sapagkat nais niyang ipakita na ang daan sa kaluwalhatian ay ang mga sugat. Opo,
kailangan nating masugatan sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng kabutihan, sapagkat sa pamamagitan lamang ng sugat na ito, lalo tayong makakaisa ni Jesus Nazareno. Si Santa Teresita, ilang beses din siyang nasugatan sa buhay niya. Sa maagang gulang, namatay ang kanyang ina. Nagkasakit din ang kanyang ama hanggang sa ito rin ay mawalan ng tamang kaisipan, hanggang sa ito rin ay binawian ng buhay. Iniwan siya ng mga kapatid niya, lalo na nung kanyang ate na pinakamamahal niya nang pumasok ito sa kumbento. Gustong-gusto niyang pumasok sa kumbento, pero hindi siya payagan agad-agad. Marami siyang gusto. Gusto nga niya magpare. Pero ang lahat ng iyon, hindi nangyari. Hindi ayon sa kanyang kagustuhan. At natitiyak ko ang lahat ng iyon ay nagsilbing sugat sa kanyang buhay. Pero hindi naging hadlang ang sugat sapagkat sa bandang huli, napagtanto niya ang sugat na iyan ang magpapalapit sa kanya kay Jesus. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot masugatan sa ngalan ng kabutihan. Huwag kayong matakot masagwatan dahil nagsasabi kayo ng totoo. Huwag kayong matakot masugatan dahil nagpapatawad kayo o humingi kayo ng tawad. Huwag kayong matakot masugatan dahil naglilingkod kayo at pinangahawakan nyo na lang higit sa lahat ang pananalig sa Diyos, sapagkat ang sugatang Jesus, ang maluwalhating Jesus. Kaya nga, hindi mo ba ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ng kapistahan ng dakilang awa ng Diyos. Jesus, King of Divine Mercy. Kaya nakita niyo po yung larawan niya doon sa may kumpisalan. Ano ang ipinakita ni Jesus kay Santa Faustina? Ang kanyang sugat. Ang kanyang sugat na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at awa. Kaya nga nakalagay siya roon sa may kumpisalan. Dahil pag tayo'y dumudulog sa Diyos, inaalay din natin sa Kanya ang mga sugat natin. Humihingi tayo din ng tawad sa mga pagkakataong sinugatan natin siya. Na katulad ni Tomas, nag-aalinlangan din tayo sa Kanya. Na katulad ng mga alagad, tumalikod din tayo at nakalimot sa Kanya. Opo, mga kapatid, sinusugatan din natin si Jesus. Lalo na sa ating mga kasalanan. Pero mga kapatid, huwag tayong mag-alala sapagkat bagamat sinusugatan natin siya, hindi siya nagsasawang umabot sa atin. Sapagkat alam ni Jesus, babalik at babalik tayo sa Kanya. Ang mga sugat ay maaari ding bukal ng biyaya. Lagi niyo pong narinig sa akin, ang motto po ng aming klase, ang lahat ay biyaya. Everything is grace. At alam niyo po, bukod kay San Pablo, sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang isa ring nagsabi nito, everything is grace, ay si Santa Teresita. Sapagkat para sa kanya,
ang lahat-lahat ay pwedeng pagmulan ng biyaya, maging ang mga sugat, maging ang mga kapighatian natin, maging ang mga pagkatalo natin, maging ang mga kasalanan natin, kung tayo'y dudulog lang at babalik sa Kanya. Sabi nga ni Santa Teresita, everything is grace because everything is God's gift. Everything is grace. To the heart that loves, all is well. Sa isang pusong nagmamahal, makikita niya at makikita niya ang biyaya ng Diyos. Kaya huwag po tayong susuko. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sapagkat ipinakita sa atin ni Jesus Nazareno at ni Santa Teresita, maging ang sugat ay daan sa kaluwalhatian. Ngayong araw na ito, dalawang dasal ang namumukod-tangi. Ang dasal ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Mamaya, sa katahimikan ng inyong puso, habang tinititigan natin si Jesus Nazareno, habang nakikita natin ang kanyang sugatang muka, dasalin natin mula sa puso, Panginoon ko at Diyos ko. At ikalawang dasal, yung itinuro mismo ni Jesus kay Santa Faustina. Jesus, I trust in you. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Naniniwala po ako mga kapatid, kung ang dalawang dasal na ito ay uusalin natin ng may kataimtiman, ng may kabusilakan at kadalisayan, katulad ng puso ni Santa Teresita, hindi na sugat ang makikita natin. Ang makikita natin ay ang biyaya, pagmamahal, at awa ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, patawarin niyo po kami. Santa Teresita ng Batang Jesus, ipanalangin ninyo po kami. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ang ating tugon, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat habag ng Diyos sa pamamagitan ng matiwasay na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari,
diakono, relihiyoso at relihiyosa, manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapitid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang inyong binigyan ng bagong buhay sa pagsapalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo. Nabubulo ang langit at lupa, nagkadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Pinagpalang ang makaririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Magsinuhod po ang lahat. Tuwing misa, inaalala natin ang sugatan at maluwalhating Panginoon. Pag tinaas ko mamaya ang katawan at dugo ni Jesus, tahimik sa puso po ninyo, dasalin niyo yung dalawang dasal sa araw na ito. Panginoon ko at Diyos ko, Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Nabuhay bilang
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, ni Jose naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang lahat ay biyaya sa mga nagmamahal at nagtitiwala sa Diyos. Kaya't bilang isang pamilya, sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
nami kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po sa mga pagkakataong sinugatan namin kayo dahil sa kasalanan namin. Patawad po sa mga pagkakataong nagdududa kami sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. At maluwalhating Panginoon, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. You walk within this world of tears, yet you show the smile on his face, a fortress of heavenly deep, consoling you throughout your years. You came across trials of faith, yet you found the fire of his love, a glance of your beloved God, a great grace from Christ to win. We belong the rest in this heaven here, oh, like for us dear to rest, our son of joy and tears, help us to embrace the sinful heart and pray to Jesus heart to heart. Walk with us. As we walk within this world of tears, we reflect the smile on his face, a foretaste of heaven indeed, a great grace from Christ to win. Walk with us, we'll rest in this heaven here on earth. Smile for us, dear Teres, sign of joy and cheer. Help us to reclaim our sinful hearts and pray to Jesus heart to heart. Walk with us in the rest, and adore the font of love. Smile for us, dear Teres, our flower from above. Help us to reflect our sinful hearts and pray to Jesus heart to heart, that we may be his prisoners of love and be saved by his arms. Walk with us. Mga paalala sa mga nagsisimba.
Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nais ko po munang ipabatid ang taus-pusong pasasalamat ng komunidad ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno at parokya ni San Juan Bautista dito sa Quiapo sa organizing committee ng pagdalaw ng relikya ni Santa Teresita na tayo'y binigyan ng pagkakataon na siya'y matanggap. Salamat po lalo na rin po sa Military Ordinariate of the Philippines na siyang punong abala sa pagdalaw ng relikya ni Santa Teresita at sa atin din sa Archdiocese of Manila kay Father Jenny Diwa sa kanya ring pamumuno at sa lahat po ang ating mga kasundaluhan, mga pulis, ang mga kasama din po ng organizing committee. Salamat po sa biyayang pinagkaloob nyo sa aming parokya sa pagdalaw na ito ng relikya ni Santa Teresita. Palapakan po natin ang organizing committee at ang ating liturgical commission. So ang relikya po ay mananatili dito hanggang bukas po ng umaga. Kaya walang dahilan para tayo po ay magmadali sapagkat may oras tayo hanggang mamaya. Kaya hintayin po natin ang hudyat. Huwag po tayo agad na magmadali. Bibigyan tayo ng hudyat ng ating commentator at mga ushers sa tamang panahon na tayo'y makadulog sa relikya. Hanggang bukas pa ho siya, kaya wag ho kayo mag-alala. Hindi tayo kailangan magmadali. May pagkakataon tayong lahat na makadulog sa Kanya. At natatangi kay Santa Teresita ang rosas. Kaya nakita nyo kanina, nung siya'y pinapasok, umulan ng rosas. Sapagkat bago mamatay si Santa Teresita, sinabi niya, I will spend heaven doing good on earth, and I will shower them with the petal of roses. Kaya nga sa mga deboto ni Santa Teresita, matapos ng pagnonobena at mataimtim na pagdarasal, kadalasan ang isang tanda na ibinibigay ni Santa Teresita sa mga namimintuho sa kanya ay nabibigyan sila ng isang rosas. Kaya ang rosas ay sagisag ng biyaya at higit sa lahat ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Tandaan natin, sabi ni Santa Teresita, ang lahat ay biyaya sa mga nagmamahal sa Diyos. Kaya kung puno tayo ng pagmamahal, makikita natin kahit sa mga sugat ng buhay ang biyaya ng Diyos. Kaya ngayon ay babasbasan ko ang mga rosas na mamaya po ay ipapabahagi din sa inyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth, the Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord.
Jesus said to his disciples, "And now I give you a new commandment, love one another. If you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us pray. Almighty God, fount of love and refuge of all, look graciously on the devotees of Saint Therese of the Child Jesus. Bless these roses, which remind us of Saint Therese's promise to let fall a shower of roses. Grant that all who enjoy their fragrance may follow lovingly in Saint Therese's footsteps of love. Through her intercession, may we receive health in mind and body. We ask this through Christ our Lord. Amen. Saint Therese of the Child Jesus and of the Holy Face, Pray for us. kasamahan po ako ng mga kapatid kong pari na kayo'y basbasan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng sugatan, ngunit maluwalhating Panginoon natin. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, parang ang aming buhay at kalikasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mangyaring magsiupo muna po tayong lahat. Yung mga nasa upuan, maupo muna ho. Aayusin po natin yung pagpapahalik sa relic ni Saint Therese. Hintayin mo po na natin ang hudyat. Yung mga kababaihan po, kayo po